hello, hello! Kamusta na kayo mga bata? So, welcome muli sa ating KOWS. Nagagalak kami na nakasama namin kayong muli. So, nawa, okay na okay kayo dyan. So, gusto ko nga palang i-shout out yung mga patuloy at laging nanonood ng ating KOWS. So, hello sa mga taga-Nagcarlan, taga-San Gabriel, taga-P. Alcantara, San Lucas Dos, Cavite, Valenzuela at sa iba't ibang lugar pa dito sa atin sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. So hello sa inyo. So salamat sa patuloy niyong panunood ng ating KOWS. At ngayon, tayo ay muling magpupuri sa Panginoon. Handa ka na ba? Ayan. So mamaya tayo ay mag-aawitan, mag-aaral ng salita ng Panginoon. Meron din tayong gagawing arts and crafts. So, di ba nakaka-excite yung ating KOWS? Nawa, patuloy nyo itong panoorin, tapusin natin, at lahat ng ating matututunan, i-share natin ito sa ating mga kaibigan. Okay ba? So, bago tayo magsimula sa ating gawain sa araw na ito, pasimulan natin ito sa pananalangin. So, let us pray, kids. Kung handa na kayo, tayong pumikit, tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat nga po sa araw na ito. Salamat po na meron na ulit kaming KOWS. Salamat po na muli kaming matututo ng inyong salita. Makakapagbigay kami ng papuri sa inyo. At Panginoon, salamat dahil lagi kayong nagpapakilala sa amin. Nawa po, patuloy niyo pong pagpalain ang aming gawain ng KOWS, maging ang mga bata na nanonood sa araw na ito. Nawa po, marami kaming matutunan at maibahagi namin ito sa aming mga kaibigan. Sa inyo ko po itinataas ang mga papuri at pasasalamat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, ngayon naman, darako naman tayo sa ating announcements. So, ayan, so patuloy pa rin na yung ating KOWS. So, every third Sunday ay meron tayong pinapalabas na KOWS. So, lagi nyo yung supportahan nas. At syempre, sineselebrate at binabati natin yung mga may birthday ng November. Napakarami nila. So, tingnan natin sa screen yung mga magbe-birthday at nag-birthday na ng November. So, happy birthday sa inyo! So, sa inyo, mga classmates nyo, mga kaibigan nyo, na lagi natin nakakasama dito sa panonood ng KOWS at sa pag-attend natin, batiin naman natin sila ng happy birthday. So, God bless, kids! Nawa ay lumaki kayo ng mayroong takot sa Diyos at patuloy niya kayong pagpalain sa panibagong taon na ibinigay niya sa inyo. Happy birthday! At syempre, meron din tayong mga nagpapatuloy na gawain. So, nawa, dumalo pa rin kayo sa ating face-to-face na gawain dyan sa San Gabriel. Meron din tayo sa P. Alcantara. Meron din tayo sa Nagcarlan, maging sa San Lucas Dos. At syempre, itong ating KOWS, hindi ito nawawala. Nawa, patuloy nyo itong suportahan. So, salamat sa inyo. Nawa, patuloy namin kayong makasama at lagi din namin kayong isinasama sa aming mga panalangin. So, yun lang, kids! So, ngayon, darako naman tayo sa ating song and dance. So, handa na ba kayong umawit at sumayaw para sa Panginoon? Yan, handang-handa na rin ako. Pero, atin munang aralin, ano ba yung ating sasayawin at kakantahin? So, ang pamagat nito ay Friends Forever by Robeline Ancheta. So, alam nyo ba, meron tayong pag-aaralan na magkaibigan. So, pero hindi ko muna i-reveal. Pero yung ating pag-aaralan, sabi dito sa lyrics, let's be friends like Jonathan and David.
They showed us how friendly friends can be. They shared everything and talked about everything and promised to be, knew that they'd be friends forever. Ayan, i-reveal ko din. So, merong magkaibigan na pag-aaralan tayo. Ang pangalan ay si Jonathan at si David. So, pinakita nila kung paano sila naging magkaibigan. So, dito sa song na to, yung ating aawitin at sasayawin. So, makikita natin dito, they shared everything. They talk about everything. So, lahat sinishare nila, sinasabi nila yung nararamdaman nila, tapos nag-uusap sila. Di ba ganun naman yung mga magkaibigan? So, meron din ba kayong mga kaibigan na lagi niyong pinagsasabihan ng mga kwento at mga pasasalamat nyo sa araw? Yan. So, sabi din dito, let's help one another be as wise as we can be. Let's treat each other respectfully. Settle our problems peacefully. Let's be friends. God wants friends to be. So, makita natin dito. So, laging maging handa tayo na tumulong sa ating mga kaibigan. Itrato natin sila ng mayroong paggalang. Tapos, kung merong may mga problema na mag-arise o magkaroon, ay dapat magkaroon pa rin ng kaayusan. So, sana wag tayong manguna na awayin yung ating mga kaibigan. Kasi yun ang gusto ng Lord para sa atin. Sabi din dito, let's be friends like Jonathan and David. They showed us how friendly friends can be. They shared everything. They talked about everything and laughed about everything and cried about everything and promised to be, knew that they'd be friends forever. Talaga yung pagkakaibigan ni na Jonathan at ni David ay nanatili. So, nawa mayroon din tayong ganung mga kaibigan na pwede tayong umiyak, tapos makasama natin na tumawa. Ayan. So, nawa maging mabuti tayong kaibigan. Dahil alam naman natin, merong una nagmahal sa atin, yun ay ang Panginoon. Nawa sa mga kaibigan natin, ipadama rin natin yung pagmamahal na naranasan natin sa ating Diyos. So, handa na ba kayo? So, ngayon naman ay ituturo ko sa inyo ang steps ng ating song. Yan, kids! So, darako naman tayo sa song and dance. So, ituturo ko naman sa inyo yung mga steps. So, handa na ba kayo? Okay, so ano ulit ang title ng ating song? Friends Forever by Robilyn Ancheta. So, dun muna tayo sa verse. Sabi, let's be friends like Jonathan and David. Ay, pero before that, meron muna tayong pasimula. Yung pa-pa-pam-pa-pam. Parang ganun lang. Pa-pa-pa-pa-pam. Yan. Para lang yung kung may katabi kayo, danggil-danggilin nyo lang. Yan. Pa-pa-pa-pa-pam. Yan. Next, tapos, let's be friends like Jonathan and David. Kung may katabi kayo, parang magbabump kayo. Ganyan. Tapos, they showed us how friendly friends can be. Yan, pag friends, ganito lang. Tapos, they shared. Yan, ganun. They shared about everything, talk about everything, tapos, and promise to be, they knew that they be friends forever. Tapos, yung chorus dyan ay, let's be friends forever. Ganyan. Sway na gano'n. Let's be friends forever. Yan. Next. Tapos, let's help one another. Let's help one another be as wise as we can be. Tapos, let's treat each other respectfully. Tapos, settle our problems peacefully. Let's be friends. God wants friends to be. Tapos, mag-ano tayo, pa-pa-pam-pa-pam, yan. May katabi ka, medyo danggil-danggilin nyo lang. Pa-pa-pam-pa-pam. Tapos, uulit-ulit, pero may nadagdag. Sabi doon, let's be friends like Jonathan and David. Tapos,
They showed us how friendly friends can be. They shared everything, talk about everything, laugh about everything, tawa, and cried about everything, iyak, and promised to be, knew that they be friends forever. Okay ba? So, yan. Next naman, samahan nyo ako at sabayan sa ating pagkanta at pagsayaw sa ating Panginoon. They showed us how friendly friends can be. They shared everything and talked about everything and promised to be. Knew that they'd be friends forever. Let's be friends forever. Let's help one another be as wise as we can be. Let's treat each other respectfully, settle our problems peacefully. Let's be friends like God wants friends to be. Yeah. Let's be friends like Jonathan and David. They showed us how friendly friends can be. They shared everything and talked about everything and laughed about everything and cried about everything and promised to be. Knew that they'd be friends forever. Let's be friends forever. Let's help one another be as wise as we can be. Let's treat each other respectfully, settle our problems peacefully. Let's be friends like God wants friends to be. Let's be friends like God wants friends to be. Okay mga bata, ngayon tayo ay magbabasa na ng ating Bible story at sana naka-ready na kayong makinig. At yung ating Bible story ay matatagpuan natin syempre sa Biblia. At ito ay matatagpuan natin sa aklat ng unang Samuel at ikalawang Samuel. Sa unang Samuel, ito ay nasa kabanata 18, 1 hanggang 5 at kabanata 20, 11 hanggang 17. At sa ikalawang Samuel naman ay sa kabanata 9. So ano ba, napakaganda ng matututunan natin at mapapakinggan natin ngayong hapong ito. Dahil ito ay kwento ng isang pagkakaibigan, talagang matalik na pagkakaibigan. At kaya nga ang title nito ay David honors his promises to his best friend. So dito tinupad ni David yung kanyang pangako sa kanyang matalik na kaibigan. So makikita natin paano nag-umpisa yung kanilang pagkakaibigan at ano ba yung pangako na binitawan nila sa isa't isa at ano yung tinupad ni David na pangako kay Jonathan. So basahin na natin. Makinig na kayo mga bata. Ihanda nyo na ang inyong pandinig at ang inyong mga puso. Unang Samuel 18, talata 1 hanggang 5. Matapos makipag-usap ni David kay Saul, nakilala niya ang anak nitong si Jonathan. Naging matalik silang magkaibigan at mahal na mahal ni Jonathan si David gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David sa kanilang bahay
Sumumpa si Jonathan kay David na magiging magkaibigan sila sa habang panahon dahil mahal niya si David gaya ng kanyang sarili. At bilang patunay ng kanyang pangako, hinubad niya ang kanyang balabal at ibinigay kay David, kasama ang kanyang pamikis, espada, pana at sinturon. Napagtagumpayan ni David ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Saul. Kaya siya'y ginawa nitong pinuno ng buong hukbo. Nagustuhan ito ng mga mamamayan, pati na rin ng mga opisyal ni Saul. Unang Samuel 20:11-17. Sinabi ni Jonathan, "Sumama ka sa akin sa bukid." Kaya nagpunta sila roon. Sinabi ni Jonathan kay David, "Nangangako ako sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, na bukas sa ganito ring oras o sa susunod na araw, makikipag-usap ako sa aking ama. At kung mabuti ang pakitungo niya tungkol sa iyo, ipapaalam ko sa iyo. Pero kung may balak ang aking ama na patayin ka at hindi ko ito ipinaalam sa iyo para makatakas ka, sana'y parusahan ako ng matindi ng Panginoon. Ngayon, samahan ka sana ng Panginoon gaya ng ginawa niya noon sa aking ama. At ipakita mo sana ang pagmamahal mo sa akin habang ako'y nabubuhay pa gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. At kung patay na ako, ipagpatuloy mo pa rin ang pagmamahal sa pamilya ko, kahit papatayin ng Panginoon ang lahat ng kaaway mo." Kaya gumawa si Jonathan ng kasunduan sa pamilya ni David at sinabi niya, "Ibigay ka sana ng Panginoon sa iyong mga kaaway kapag hindi ka tumupad sa kasunduan ito. Sa kasunduan natin." At pinasumpa ulit ni Jonathan si David na ang pagmamahal sa kanya dahil mahal na mahal niya si David gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Ikalawang Samuel 9. Isang araw, nagtanong si David, "May natitira pa ba sa sambahayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan alang-alang kay Jonathan?" Ipinatawag ni David ang isang tao na nagngangalang Ziba, isang utusan mula sa sambahayan ni Saul. Pagdating niya, tinanong siya ni David, "Ikaw ba si Ziba?" Sumagot siya, "Ako nga po." Muling nagtanong ang hari, "May natitira pa ba sa sambahayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan ng Diyos?" Sumagot siya, "Mayroon po, ang 10 anak na lalaki ni Jonathan." "Nasaan siya?" tanong ng hari. Sumagot si Ziba, "Naroon po sa Lodebar, sa bahay ni Makir na anak ni Amiel." Kaya ipinasundo siya ni David mula sa bahay ni Makir. Ang pangalan ng anak ni Jonathan ay Mephiboset at apo siya ni Saul. Pagdating kay David, yumukod siya bilang paggalang dito. Sinabi ni David sa kanya, "Ikaw pala si Mephiboset." Sumagot siya, "Ako nga po." Sinabi ni David sa kanya, "Huwag kang matakot. Ipinatawag kita dahil gusto kitang pakitaan ng kabutihan dahil sa iyong amang si Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul. At hindi lang yan, dito ka na palagi ang kakain kasama ko." Yumukod si Mephiboset at sinabi, "Sino po ako para tratuhin niyo ako ng ganito? Gaya lang po ako ng isang patay na aso." Pagkatapos, ipinatawag ng hari si Ziba, ang dating utusan ni Saul, at sinabi, "Ibinigay ko na sa apo ng amo mong si Saul ang lahat ng ari-arian ng kanyang lolo. Ikaw, ang mga anak mo, at ang mga utusan mo ang magsasaka ng lupain para sa kanya. At dapat mong dalhin sa kanya ang mga ani para may pagkain ng sambahayan ng amo mo. Pero si Mephiboset naman ay kakain kasama ko." May 15 anak na lalaki at 20 utusan si Ziba. Sumagot si Ziba sa hari, "Gagawin ko po, mahal na hari, ang lahat ng inuutos niyo sa akin na inyong lingkod." Mula noon,
palaging kumakain si Mephibosheth kasama ni David na parang isa sa mga anak niya. May bata pang anak na lalaki si Mephibosheth na nagngangalang Mika. Ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Ziba ay naging utusan ni Mephibosheth. At si Mephibosheth na lumpo, ang dalawang paa ay nanirahan sa Jerusalem. At palagi siyang kumakain kasama ni Haring David. Okay mga bata, alam nyo, dalawang bagay yung makikita natin dito na pwede nating i-apply sa ating buhay. So, tandaan ninyo, ang isang tunay na kaibigan, siya ay nagmamahal ng tunay sa kaibigan niya gaya ng kanyang sarili. So, ang ibig sabihin nun, kung may kaibigan ka, yung bagay na ayaw mong gawin sa'yo na masama, hindi mo gagawin sa kanya. At yung mabuting bagay na gusto mong mangyari sa'yo, o gawin sa'yo, gagawin mo sa kanya. Kasi ganun mo siya kamahal bilang kaibigan mo. At ibabahagi mo o isishare mo kung anong meron ka bilang isang kaibigan. Pangalawa, ang isang kaibigan tumutupad sa pangako. Ang isang tunay na kaibigan tumutupad sa pangako. At tulad nga ni Jonathan at ni David, tinupad nila yung pangako sa isa't isa. At si David, nung naging hari na siya, tinupad niya yung kanyang pangako kay Jonathan na mamahalin pa rin yung pamilya ni Jonathan. At kahit wala na si Jonathan, ginawa niya yun. At nakita natin kahit naging hari na si David, di ba, hindi niya iniwan yung pangako niya. Ganun din tayo dapat. Kung may kaibigan tayo o kahit sino pa man, kapag naging maayos na yung ating kalagayan, huwag natin kalimutan, kung tayo man ay nangako, ito pa rin natin ito. Pero, alam nyo ba mga bata, na tayo bilang tao, dahil tayo ay may makasalanan, minsan hindi natin nagagawa yun. Minsan, hindi tayo nagiging mapagmahal. Hindi tayo tumutupad sa pangako. Pero, meron akong kilala. At alam ko kilala nyo rin, na talagang nagmamahal ng tunay, at tumutupad sa kanyang mga pangako. At yun ay ang ating Diyos na lumikha. Ang ating Diyos. So bakit makikita natin sa Bible na maraming tinupad na pangako ang Diyos. Marami siyang pangako at tinupad niya dito nga sa Josue 21:43 hanggang 45. Sabi niya, ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno, sa mga Israel yon. Kaya't nang masakop nila ang buong lupain, doon na sila nanirahan. Binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain, ayon sa pinangako niya sa kanilang mga ninuno. Hindi sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway, sapagkat pinagtatagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng kaaway. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng pangako niya sa sambayan ng Israel. Tingnan nyo, di ba? Si Yahweh, nangako siya sa mga ninuno ng Israel. Nabibigyan niya ng lupain, ng matitirhan, at magtatagumpay sa mga laban. At tinupad niya ito dun sa mga sumunod na henerasyon. So makikita rin natin sa unang hari, 8:56. Purihin ang Panginoon na nagbigay ng kapahingahan sa kanyang bayang Israel. Ayon sa lahat ng kanyang ipinangako, walang nagkulang na isang salita sa lahat ng niyang mabuting pangako na kanyang ipinangako sa pamamagitan ni Moises na kanyang lingkod. So walang nagkulang na salita. Ibig sabihin, yung sinabi ng Diyos sa bayan ng Israel, ng bayan ng Israel, ginawa niya ito, tinupad niya ito, at hindi niya hinayaan na hindi matupad. Ganun si Lord. Pag meron siyang pangako, tinutupad niya, ginagawa niya, hindi niya ito hinahayaang hindi mangyari, dahil siya ay tapat kailan paman. So, at siya ay mapagmahal, di ba? Yung bayan ng Israel, iningatan niya, at lahat ng kailangan nila ibinigay niya. At maging yung mga tayo sa panahon natin ngayon, yung mga sumasampalataya sa kanya, iniingatan niya. Alam nyo, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isa o
o bugtong na anak na si Jesus. Diba sabi nga sa Roma 5:8, yung kanyang pagmamahal ipinakita niya sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Kaya namatay si Jesus para nang sa ganun maranasan natin yung kaligtasan. Ganun niya tayo kamahal. At alam niyo ba, si Jesus ay pangako ng Diyos na tinupad niya. Pinangako ng Diyos na darating si Jesus. Kaya nga, tuwing December 25, di ba, nagse-celebrate tayo ng Christmas. Kasi sabi natin, dumating na ang Mesyas, ang tagapagligtas na si Jesucristo. At tunay nga na dumating siya at natapos niya yung kanyang gawain sa krus. Pero alam niyo ba, napakatagal ng panahon na ipinangako ng Diyos ang pagdating ni Kristo. Noon pa man na si Eva at Adan pa lang ang tao sa mundo. At ito'y bahagi ng kanyang plano. Sabi kasi dito sa Jeremias 23:5-6, nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, napipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David, isang hari na mamamahala ng buong karunungan. Paiiralin niya sa buong lupain ang karunungan at katuwiran. Magiging ligtas ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, si Yahweh ang ating katuwiran. So, kaya nga dumating si Jesus kasi tinupad ng Panginoon o ng Diyos o ni Yahweh ang kanyang pangako na merong darating na isang matuwid na sanga, isang magliligtas. Siya ay may puno ng karunungan at katuwiran, at si Jesus yun. Diba? Kaya nga siya ay walang kasalanan, walang kahit anong bahid ng kasalanan, kasi siya yung puno ng katuwiran. At kaya nga siya ay hindi nagkakamali dahil siya ay puno ng karunungan nagmumula sa Diyos. O isa pa, sa Isaiah 7:14, sabi dito, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilhi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. At tinupad yun ng Diyos. Dumating si Jesus. Pinanganak siya ni Virgin Mary. O tandaan nyo mga bata, si Virgin Mary ay hindi Diyos, kaya hindi dapat natin siyang sinasamba. Kundi ginamit lang siya ng Diyos para dumating ang tagapagligtas. Siya yung nagbuntis at naglihi sa tagapagligtas. Kaya nga pinanganak ang Panginoong Hesukristo dahil ito ang pangako ng Diyos sa lahat ng ililigtas niya. So, diba? Kaya ngayon tayo nagse-celebrate ng Christmas kasi dumating si Jesus. So sana tandaan nyo ito mga bata, na kung meron man na tunay na magmamahal sa atin, kahit na hindi tayo mahalin ng ibang tao, yun ay ang Diyos. Kasi nga dumating si Jesus at namatay sa krus para sa atin. At kung may pangako tayong dapat panghawakan, yun ay pangako ng Diyos. So sana natuto kayo at huwag niyong kalimutan ang mga napag-aralan natin ngayon. Okay, ngayon titingnan natin kung talagang nakinig kayo ng ating Bible story. So mayroon akong inihandang mga tanong sa inyo. So unang tanong mga bata, sino ang matalik na magkaibigan sa kwentong ating nabasa? Okay, go! Ayan, si Jonathan at si David. Okay, so tandaan nyo, si Jonathan at si David yung matalik na magkaibigan na sa nabasa nating kwento. Okay, sumunod na tanong, ikalawang tanong natin. Ano ang mga ibinigay ni Jonathan kay David? Ano ang mga ibinigay ni Jonathan kay David? Go! Ayun ay
balabal, pamigkis, espada, pana, at sintron. So, tandaan niyo yan mga bata. And then, ikatlong tanong. Ano ang ipinangako ni Jonathan kay David na ipapaalam sa kanya kapag nakausap ang kanyang ama? Ano ang ipinangako ni Jonathan kay David na ipapaalam niya ipapaalam niya kapag nakausap niya yung kanyang ama? So, ready? Go! Ayan. So, ang ipapaalam ni Jonathan ay kung ano ang kalagayan ni David sa harapan ng Haring Saul. Kung ito ba ay galit o may balak sa kanya o hindi o walang balak o wala namang masamang balakin sa kanya. Okay? Ngayon, ikaapat na tanong. Ano ang naging kasunduan ni Jonathan at ni David na gagawin ni David para sa pamilya ni Jonathan? Ano ang naging kasunduan ni Jonathan at ni David na kanyang gagawin o gagawin ni David para sa pamilya ni Jonathan? Ready, go! Okay, ang sagot ay ipagpapatuloy pa rin ni David ang pagmamahal sa pamilya ni Jonathan. Okay? And last question. Sino ang anak ni Jonathan na kinupkup ni David? Sino ang anak ni Jonathan na kinupkup ni David? Ready? Okay, ang sagot ay si Mephibosheth. So, siya yung anak ni Jonathan na lumpo, yung dalawang paa. So, nakita natin talagang tinupad ni David yung pangako niya at pinahanap niya ito, si Mephibosheth. At ito yung tinala sa kanyang palasyo at doon na nanarahan, doon na kumakain kasama ng hari at nagkaroon pa ng mga ari-arian. So, talagang napakaganda ng ginawa ni David. Okay, so okay kids, nagpapatuloy tayo para sa ating memory verse. So ngayon, magsasaulo tayo ng talata at napakadali lang ng ating sasauluing talata. Napakaiksi lamang. Pero ito ay makikita natin sa mga kawikaan 17 verse 17a. So yung unang part lamang, verse 17. So ano nakalagay dito? Sabi dito, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. So yun ang sabi dito, Proverbs 17 o kawikaan 17:17a. So ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. So totoo ba yun? Siyempre, totoo naman yun. May mga kaibigan na talagang hanggang sa maging matanda na kayo, talagang nandyan pa rin siya. Hindi ka iiwanan. Yun yung mga tunay na kaibigan. So, paano ba natin malalaman yung tunay na kaibigan? Ang isang tunay na kaibigan, siyempre, hindi ka nito ililid o dadalhin sa mga kasamaan, sa masamang bagay. And then syempre, hindi siya magiging makasarili. Iniisip niya yung kapakanan mo, yung hindi siya nagiging madamot sa'yo. At kung paano niya minamahal yung sarili niya, yung ayaw niyang gawin sa kanya, hindi niya rin ginagawa sa'yo. At yung ginagawa sa kanyang mabuti, ginagawa niya sa'yo. So, ganun ang kaibigan. At ito rin yung maaasahan mo kapag meron kang pangangailangan. Siya yung malalapitan mo na talagang hindi ka talagang sa abot ng kanyang makakaya. Siyempre, hindi naman laging yung kaibigan kayang gawin yung ating hinihinging tulong.
Pero makikita natin na gumagawa ng paraan o meron siyang ibang ginagawa para matulungan tayo. Siyempre, siya yung kasama mo sa hirap, sa kalungkutan, ganun din sa saya, sa kasiyahan, sa pagkamaayos yung kalagayan ninyo, meron ka man o wala, yun yung tunay na kaibigan. At yung tunay na kaibigan na ganun, nagmamahal sa lahat ng panahon. At kagaya nga kanina, kung meron man na magmamahal sa atin sa lahat ng panahon, so yun ay ang Diyos. Kung meron tayong higit na dapat asahan na pagmamahal, o nais niyong maramdaman yung pagmamahal na panghabang panahon o sa walang hanggan, yun ang pagmamahal ng Diyos. At nabanggit nga kanina, paano ba pinaranas ni Lord yung kanyang pagmamahal? So ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. At si Jesus, naranasan niya yung kamatayan sa krus upang sa ganun tayo na mga makasalanan ay magkaroon ng pag-asa na makapiling ang Diyos, di ba, sa pagkatapos ng buhay niya ito. Kaya mga bata, huwag mong sabihin na hindi ka mahal ni Lord. Tandaan mo, para maalala mo, malaman mo, paano ba ako minahal ni Lord? Isipin mo kung ano ang ginawa ni Jesus. At yun ay dapat mong paniwalaan o panampalatayanan. Okay? So, yun ang tunay na pagmamahal ng isang kaibigan. Yung ginawa ng Diyos. So, si God, ganun siya nagmahal sa atin. Parang isang tunay na kaibigan. O isang tunay na kaibigan. Kasi nga, kahit nakagawa na tayo ng kasalanan sa Kanya, pinatawad niya pa rin tayo sa pamamagitan ni Jesucristo. So, mga Kawikaan 17:17a, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Mga Kawikaan 17 verse 17a. So, siguro gawa natin ng action. So, siyempre pagka Bible verse, mga Kawikaan 17 verse 17a. So, gawin natin ang mga kaibigan, parang ganun, naka-shake hand. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Okay? Ulitin natin. Mga Kawikaan 17 verse 17a. Ang kaibigan, ayan, naka-shake hands. Ang kaibigan, o pwedeng i-shake hands mo yung katabi mo. Shake hands sa katabi mo. Ang kaibigan, or kung parehas naman kayong lalaki, pwede namang akap. Ang kaibigan ay nagmamahal. So, nagmamahal. Or pwedeng ganito, nagmamahal sa lahat ng panahon. Mga Kawikaan 17:17. So, napakadali lang, hindi ba? Ulitin natin. Mga Kawikaan 17 verse 17a. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Mga Kawikaan 17 verse 17a. So, madali nyo nang matatandaan yan, mga bata. Kaya sana pag nagkita-kita tayo at tinanong ko ano yung mga Kawikaan 17:17a, maire-recite nyo yan kasi napakaikli lamang at napakaganda ng nakalagay o mababasa natin diyan. So, maraming salamat sa inyo at sana marami kayong natutunan sa ating Kids Online Worship Service ngayon, lalo na sa mga pinag-aralan natin patungkol sa salita ng Diyos. At nawa ay tunay na laging ipaalala ni Lord sa inyo itong mga natutunan natin, lalo na yung mga ginawa ng ating Diyos sa atin, yung ginawa ni Jesus Christ sa atin para tayo ay maligtas. So mga bata, tayo ngayon ay magko-closing prayer na. Kaya tayo ay pumikit, tayo ay ituon natin ang ating isipan sa ating dakilang Diyos. Okay, tayo ay manalangin. Ama namin, o dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat,
nagpapasalamat po kami na kami ay nakapag-aral, nakapakinig ng iyong mga salita at nakita namin ang isang pangyayari na may isang tunay na pagkakaibigan tulad ni David at ni Jonathan, na kung saan nandoon na nagpakita sila ng pagmamahal, kung paano nila minamahal ang kanilang mga sarili, at nandun din yung mga pagtupad ng pangako. Kaya naapaalalahanan kami, Lord, na ikaw na Diyos, ikaw yung tunay na nagmamahal, at ikaw din yung Diyos na talagang tumutupad sa mga pinangako mo. Hindi mo kami binibigo, at lahat ng sinabi mo, ito'y iyong ginagawa. Dalangin ko po na ang mga bata na nakapakinig ngayon, tunay na mapanghawakan nila ito, Panginoon, hanggang sa kanilang paglaki. At ikaw ang magpaunawa nito sa kanila sa kabila ng kanilang murang edad, at maintindihan nila kung ano ba ang ginawa mo, kung ano ba yung pagmamahal na pinaranas mo, at paano mo tinupad ang pangako mo sa iyong mga nililigtas. Kaya salamat po. Dalangin ko po na patuloy naman na maalala ito ng mga batang nakapakinig ngayon. Even yung memory verse na aming natutunan, at lahat ng natutunan namin sa buong KOWS, ito ay kanilang hindi makalimutan. At ingatan mo po ang mga bata, ingatan mo sila at ang kanilang pamilya, at pagpalain sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga bata, maraming salamat, and see you sa ating susunod na Kids Online Worship Service. Sana madagdagan pa kayo ng magsama pa kayo ng marami pang i-invite. Okay? Bye-bye! Hello kids! So, yan, magdarako na tayo sa ating arts and crafts. So, excited na ba kayo? Yan. So, ngayon, ito yung mga kailangan natin. So, kailangan natin ng long bond paper. Kailangan natin ng glue. Kailangan natin ng gunting. Ayan. So, kailangan magpapatulong tayo sa ating mga ate, mga kuya. Ayan. So, kailangan din natin ng marker or kaya ay ball pen kung walang marker. At kailangan rin natin ng mga crayons. Ayan. So, ayan. Sisimulan na natin ang ating arts and crafts. So, nag-hi nga pala si Teddy. Yan, okay. So, ngayon, kunin natin yung ating bond paper. Ang gagawin natin ay i-fold natin siya into half. Ganito. Tapos, yan. So, yung gamit ko pala, mas makapal siya sa bond paper. Pero, pwede nyo namang gamitin yung manipis lang at ordinary na bond paper. Next, ipa-fold naman natin ulit siya sa gitna, lengthwise. Yan, fold lang natin. So, ganito yung magiging kalalabasan niya. Tapos, pagkatapos niyan, ipo-fold natin into this one. Yan. Okay. So, kailangan natin to para yung ating bond paper ay mas kumapal. Pagkatapos, kailangan natin ng gunting. So, gagawin natin, ipo-fold natin siya tulad kanina. So, ganito siya. Kita? Tapos, ito yung magiging taas natin. Ito yung magiging baba. Gagawin nyo, iikot nyo lang siya pag ganito. Tapos, gugupitin natin siya ng heart. So, maalam ba kayong gumupit? So, yung kalahating heart, isi-shape lang natin ng ganito. Para magkaroon tayo ng window na heart. At magagamit din natin yung heart na ginugupit natin.
Pwede nyong malaki, pwede ring maliit. Basta, ayan. So, pag pinold natin siya, magiging ganito siya. So, ito, itabi nyo muna kasi gagamitin natin ito mamaya. Ngayon, ang gagawin natin, di ba meron tayong glue. Ididikit natin ito, lalagyan lang natin ng mga glue para dumikit siya. So, ganito lang siya. Yan. So, wag niyo sobrang damihan yung paglalagay ng glue para hindi siya bumakat pag pinold na natin. So, ganyan. Lagyan din natin itong taas. Okay. Next. Yan. Ipaplat lang natin. Didikit natin siya para maging isa na siyang buo. O, diba? Meron na kayong instant card. Kasi diba, yung pinag-aralan natin patungkol sa friendship ni Jonathan at ni David. So, alam ko at sigurado ako, meron din kayong mga kaibigan na tulad na magkaibigan na si Jonathan at si David. So, alam ko, close na close kayo at marami kayong gustong sabihin sa kanya o sa kanila. Pero, pili lang kayo ng isa na gusto nyong bigyan ng card na ito. Para, as we give this letter to him or her, ipapakita natin yung ating love sa kanya at pasasalamat. Okay ba? So, dito sa gitna, lalagyan lang natin siya ng salitang, yan, pwedeng I love you, ayan, pwede ring thank you. So, ang ilalagay ko ay thank you. So, yan, nakapagsulat na tayo ng thank you. So, kung di pa kayo maalam magsulat, pwede kayong magpatulong kay teacher or kay ate or kay kuya, kay mami or kay daddy. Tapos, ito, bilang shape niya ay heart, kulayan natin siya ng pula. Okay, sa babakatin nyo lang itong heart natin. Parang ganito. So, lalagyan lang natin siya ng border. Kung meron kayong oil pastel, mas maganda yung gamitin. Para pwede nyo siyang lagyan dito ng effects. Okay. Tapos, lagyan lang natin siya ng kulay. Ayan, yung paligid ng thank you. O kung halimbawa, may gusto pa kayong design na ilagay, pwede rin naman. Yan, o diba? Nagkaroon ng buhay ang ating puso. Yan, diba? Thank you. Tapos dito, meron pa tayong space. Pwede nyong isulat dito yung mga message na gusto nyong sabihin sa kanya. Then, dito sa ating pinakang front page, diba meron tayong spare na heart. Gagawin natin, ididikit din natin siya dito. Yan, para magkorteng puso. Design, di ba? So, dito, ilalagay natin yung pangalan ng ating kaibigan or best friend na pagbibigyan natin ng sulat na ito. Para sa akin, meron din akong best friend. Ang best friend ko ay si, yan, sulat ko, 2. Sabihin, ibibigay mo siya kay, yan, sa akin, ang aking best friend ay si Jabez. Tapos, ilalagay lang natin from Jared. So, ilagay nyo naman yung inyong pangalan. Tapos, kukulayan din natin yan. So, isulat nyo lang dito yung ang pangalan ng inyong pagbibigyan. So, yan. Kulayan lang natin yung paligid. Ayan. So, rin, lagyan din natin yung border ng pula. Tapos,
Tapos, after nyan, didikit lang natin yung kalahati. Lagyan natin ng glue. Yun, huwag nating sobrang damihan. Tapos, ididikit lang natin dito sa gilid. Ganito. Diba madali lang? Pagbukas, ayan, nandito yung pangalan ng pagbibigyan ninyo at pangalan nyo. At syempre, diba kids, para hindi naman siya plain, lagyan nyo rin ng design. Kaya meron tayong iba't ibang color na available. O tulad nito, pwede tayong gumawa ng flower. Ayan. Tapos, kukulayan nyo. Tapos, meron din tayong iba't ibang shade. Yan. Para magkaroon siya ng design. O kaya, halimbawa, may gusto kayong flower na gusto nyo. Tapos, lagyan nyo lang ng yan, kulay green para stem nya. Okay, tapos lagyan nyo rin ng yan, dahon. Tapos, pwede nyo siyang lagyan ng iba't ng kulay pa dito. Yan. Para mabuhay naman yung ating card na ibibigay sa ating mga kaibigan. Yan. So, pwede pa tayo maglagay dito para madagdagan ng flower. Yun. Pwede ring puno. Diba? So, pagandahin nyo yung inyong mga gawa. Para yun yung mga kaibigan ay matuwa sa kanilang matatanggap. So, yan. Kung ready na kayo, ibigay nyo na sa inyong mga best friend or pinakang malapit nyong kaibigan. So, yun lang. So, patuloy tayong umattend at manood ng ating KOWS. Thank you, kids! Bye-bye! GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.